Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. For today's video mga gar ay mag-update tayo dito sa ginawa nating concrete pond para sa ating mga alimango. Kasi merong mga pumalya sa ating concrete pond. Yun. So, papakita natin kung ano yung mga negative side na pumalya at saka kung ano yung mga positive side din naman. So, tara! So ito na yung update mga garno sa ating concrete pond na ginawa. So actually nilagyan na natin to ng mga alimango. Yung mga reject natin, dyan na natin yan ilalagay. Yan sila oh. Yan, kaya papansin nyo. Nakikita nyo yan. Yun. Nung nakaraan nga nilagyan ko pa to ng mga ganto no, ng mga individual na mga Wilkins para lagyan ng mga matataba na sakali dito sila mag-mold. So ang nangyari, hindi sila nag-molt dito dahil pagka itong Wilkins na to nakalagay dito no, tapos may tubig, tapos may alimango dyan sa loob, sumusuot yung mga alimango na nasa labas, tulad ng mga ganito klaseng alimango, yung mga nasa labas, sumusuot sila dito sa ilalim. Ang nangyayari yun, nagtitilt ng ganun, minsan umaangat, so hindi rin nakakapag-molt yung alimango sa gantong situation dahil kukunti na lang yung natitirang tubig nila, hindi sila makapag-slide ng maayos. Ayun, so meron pa nga na nag-molt siya tapos unsuccessful kaya namatay. So yun yung suspetsa ko dahil minsan nakaganon na. Kasi pinapatungan ng mga alimango, parang gumaganon, pumapailalim yung mga alimango. So ayun, tinanggal ko na lang, sobrang dami niyan. Tapos meron pa yan dito, tinanggal ko na lang. Tapos nung nakaraan naglagay din ako ng ganito no, gantong mga PVC na pinagpuputol-putol natin. Nilagyan natin ng ganito para kung sakali no, dito sila magtatago. Sobrang dami nang nilagay natin na ganito. Tapos hindi natin tinalian yung mga alimango. So ang nangyari, nagkagatan pa rin sila no. Merong mga nawalan ng mga galamay, merong naubusan ng mga sipit, ganon. Mga tayo ng sample. So ito yung mga isa sa mga example mga gar ng nangyari no. Ayan no. May tali siya. Tapos meron kasing iba na wala pa rin mga tali tulad ng ganito. Yung mga bakla kasi hindi ko tinalian. Kasi yung mga bakla mostly matataba sila. So pagka tinalian natin, pag nag-molt panigurado patay. Tulad nito, wala siyang tali. Tapos lalaki siya. Tingnan mo yung nangyari mga garo. Naubos yung kanyang mga sipit, pati yung kanyang paa naubos. Ayun. Dalawa na lang. Tapos ganyan na siya pag naglakad. Ayan. So hindi na natin siya maibenta. Tantayin na lang natin yan na mag-molt at kung sakaling mag-molt yun, doon natin siya mabibenta. Tapos isa pa sa mga naging failure ng itong setup natin mga garno, bumili tayo nakaraan ng isang tulad nito, yan, filter sana to. Bumili tayo ng ganito, tapos dahil sabi ko maliit lang naman yung need ko, bumili ako ng 12 watts lang, sobrang liit pala, ayun. Pang aquarium lang niya. So maliit yung nabili natin, hindi niya kayang paalunin yung tubig kasi based doon sa sa description na nabili natin, 1.2 meters yung taas ng tubig na kaya niyang ibigay. So yung nangyari nung dumating, nung trinay natin, yung taas ng tubig hanggang ganun lang oh. So hindi pala 1.2 meters kundi pala 1.2 inches yung nangyari. Ayun, so sobrang liit. Kaya hindi rin siya magamit. Yun. So dapat kasi nito, ang tubig ay talaga yung tarang umaalon. Kasi ang nangyayari no, kahit ganito, sobrang dami yan. Meron tayong ganito, tapos meron tayong dalawa dito na maliit din na filtration. Ito, meron tayong dalawa din na maliit na filtration dito. Hindi siya sapat para linisin yung buong pond na to. Kasi malaki yung pond, tapos maliit lang yung mga naiiwan tong mga to. Yan o, itong mga yan. Mga itim-itim na yan. So nangyari, dumudumi yung pond. Imbis na hindi natin gagalawin no, yung mga alimango every week. So nangyayari, kada week no, nililinis natin yung buong pond. So ang ginagawa ko no, binubusan ng tubig tapos wawalisin para matanggal tong yung mga dumi na yan para malinis talaga yung buong pond. Bibigyan ko talaga to ng panahon no, na gagawin ko yung dito talaga na pond no, no choice na tayo. Yung dyan na filtration, yung motor na yan na talaga yung gagamitin natin. Tapos ilalagay natin dito para yung tubig umalon. Tapos lalaliman na lang natin ng tubig. Tapos lagyan na lang natin ng mga aakyatan yung alimango para hindi sila masuffocate. Kasi pagka masyadong malalim yung tubig, panigurado,
mamamatay yung mga alimango dahil masusuffocate sila kasi yun nga sobrang lalim. So yun na lang yung gagawin talaga natin dahil hindi talaga nalilinis. Ayan, sobrang dumi. Madumi talaga siya. So ang gagawin ko dito, babandawan ko to ng tubig tapos wawalisin. Tapos papalitan ng bagong tubig para luminis, gumanda yung tubig ulit ng pond natin. Kasi baka mamatay kasi yung mga meron na kasi ako nakita kanina na I think tatlo na namatay, pero hindi ako sigurado kung yung pagkamatay nila ay dahil sa tubig or dahil sa away nila. Kasi nagkakainan sila. So ang gagawin natin, linisin natin to mga gar. Tara! So tapos na nating linisin mga gar, kaya winawalis natin yung galing doon sa may gitna papunta dito kasi medyo napataas dito banda, so hindi maganda yung pagkakagawa dahil so mababaw yung doon sa gitna, tapos medyo mataas yung dito sa may drainage banda. So nandito yung drainage natin, so merong naiiwan na konti na tubig, tapos winawalis na lang natin, pero mas okay din yun kahit papano dahil nawawalis din yung mga dumi. So malinis na, ngayon maglalagay na tayo ng tubig. Tara!
So ito na yung end result mga gar, no? Ayan, nakikita nyo, naglalakad-lakad na ulit yung mga alimango natin. Ayan, yung mga maliliit. Ang tawag niyan dito sa amin ay reject. So ayan na sila, lalakad-lakad. Ito may matapang pa nga dito, oh. Ayan, oh. Nagtatapang. Ayan din. Ayan. So ito yung mga walang tali natin, ay yan ay mga bakla. Yun. Pero yung may mga tali, yun yung mga lalaki natin. So kawawa yung mga lalaki dahil nakakain sila ng mga bakla. So dito ay inipon muna natin dyan yung mga PVC dahil dito tayo kanina nagpadaan ng walis. Yan, makikita nyo sa video, dito tayo nagpadaan. So ito isang week na naman to, pero pagka nagawa talaga natin yung pangmalakasang filtration nito, hindi na natin gagawin yan kasi hindi rin yan maganda, no? Kasi ang nangyayari niyan ay nakacycle na yung tubig mo, tapos papalitan mo na naman ng bagong tubig na hindi nakacycle, so hindi yan maganda. Pero kasi ang mga itong mga reject kasi natin ay pansamantala lang naman dito dahil pagka nabibili, ayun, nawawala din sila. So goods pa rin naman kasi ginawa ko na yan last week. Okay din naman ang resulta, hindi naman napahamak yung mga alimango natin. Ayun. So hanggang dito na lang muna, no, yung video natin mga gar. So hanggang sa muli, ito yung Kuya Tebs na nagsasabing to God be the glory.